mula sa Yes po. bayan ng Kongreso papuntang Senado. Thank you po, Madam Chair. I share the same frustration po ng ating mga kagalang-galang na senador. Anong gagawin na frustrations mo kung hindi naman kaya nitong mag-generate ng isang solusyon na makikinabang hindi lang yung mga manggagawa kundi pati yung mga employer at yung ekonomiya at buong Pilipinas? Well, this is Pinoy Extreme and pag-usapan natin yung part 2 ng wage increase doon sa Labor Committee na pagdinig sa Senado. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. And allow me, Madam Chair, to just present, para mabilis po tayo, yung main reasons as to why we support itong pagbubuwag ng provincial rate. Madam Chair, and to our distinguished colleagues, it's been 36 years since the enactment of the Wage Rationalization Act of 1989. Mag-aapat na dekada na pong hindi nare-review at napag-uusapan itong batas na nagbigay daan sa pagre-regionalize ng pagtatakda ng sahod ng ating mga manggagawa. Throughout the years, GDP, real GDP, and labor productivity have been increasing. Marami na pong mga pag-aaral ang nagsasabi at nagtuturo na ang produktibidad ng mga manggagawa at ang kita ng ating ekonomiya ay tumataas kada taon. Pero ang ating sahod ng mga manggagawa, real wages, have remained virtually the same. Kung marami kang studies na sinasabi, ba't hindi mo may pakita? You could have at least prepared a small slide na kung saan pinakita mo yung data mo para ma-review naman ng ibang government offices such as DOLE, PSA, or kung ano-ano man para magkaroon sila ng idea doon sa data na tinutukoy mo. Pero hindi ka naglabas. So kanino kami mas maniniwala? Doon sa mga government offices na nag-produce ng actual numbers? Or sa'yo na sinabi mo lang na meron kang study pero hindi ka naman nagpakita? 'Di ba? Tapos yung huli mo pang pinakita na galing PSA, halatang misconstrued. Kasi nga, hindi mo naman diniscuss ng maayos kung tungkol saan ba yung data. And doon nga sa previous videos ko, dinebunk ko yung claims mo about doon sa table ng PSA. So kailangan po na makuha ng mga manggagawa ang makatwirang bahagi, the just share in the fruits of production. The workers are not asking for too much. What we are asking is the just share. So sino ang magdidikta ng kung ano yung just share ng mga manggagawa doon sa kita ng kumpanya? Of course, it's the wage boards. In the fruits of production, makatwirang bahagi na iniambag at ibinigay ng mga manggagawa sa ekonomiya. So, hindi kasi pwedeng trust me bro yung basihan mo when it comes to pagsiset ng minimum wage. Now, at least yung mga government offices natin tulad ng DOLE or yung mga wage boards have something to base it upon, and that is called the poverty threshold. And again, yung pagiging minimum wage is not the end goal ng karir mo. Hindi ka dapat umaabot ng 10 years, 5 years sa pagiging minimum wage, because that is just meant for you to survive while you are adding skills that could be paid more by your company or other companies. Sa pagtataas mo ng skills mo sa sarili mo, of course, yung productivity mo and yung value na binibigay mo doon sa kumpanya, tumataas din. Siyempre, kasabay ng pagtaas ng value mo, yung pagtaas ng sweldo mo. 'Di ba? O, edi everybody happy. Masaya yung employer mo, masaya ka, masaya yung ekonomiya. Anong problema doon? Yung pangalan. Okay, Mr. Guerrero po. Magandang umaga po, Madam Chair. I am from the Philippine Chamber of Commerce, Inc. And may babasahin lang ako, mga less than 1 minute lang ho ito. Okay? We respectfully but firmly oppose this proposal of abolishing the Regional Tripartite Wages and Productivity Boards or yung RTWPB.
The RTWPB were established by law to ensure that wages are determined based on evidence and the realities of each region. O, di ba? Each region has different resources that they could take advantage of. And mamaya titignan natin, lalo na doon sa pagkain, na kung saan mas mura yung ibang gulay, bilihin, at kung ano pang pagkain sa probinsya kesa sa Maynila. They have reduced disparities across the country and remain the only platform for balanced tripartite dialogue between labor, employers, and government. Abolition will hit our micro, small, and medium enterprises hardest. MSMEs make up 99.6% of businesses, and most are micro enterprises. They cannot absorb abrupt across-the-board wage hikes. Many would be forced to close, resulting in massive job losses. We must also remember that only 10% of workers are unionized. The other 90%, especially those in MSMEs and the informal sector, depend on the RTWPBs for fair and realistic wage adjustments. Finally, the minimum wage is not meant to be a living wage, but a floor, a safety net. If it is pushed beyond what enterprises can sustain, it will lead to unemployment, informality, and exclusion from the labor market. Oh, eto na yung sinasabi ko. Yung minimum wage kasi, it's not designed for you to be comfortable. Because if you become comfortable sa pagiging minimum wage, yung inflation, aabutan at aabutan kayo, and the next thing that you are going to do is you are going to request another wage hike without your productivity increasing. So andyan na naman yung never ending loop ng pasweldo or taas sweldo at taas bilihin hanggang sa magkaroon na ng isang mabilis o hyperinflation. Ang gusto kasi ng mga Pilipino, minimum effort, maximum reward. Walang ganun. 'Di ba? Magsusurvive kayo sa minimum wage enough para makagawa kayo ng paraan to actually upskill and improve yung kakayanan nyo na magbigay ng value, more value doon sa kumpanya, but it is never designed for you to stay or be comfortable sa ganyang klaseng level ng trabaho. Madam Chair, honorable senators, we therefore appeal to this committee, let us strengthen and improve the RTWPBs, but let us not abolish them. They remain the fairest, most inclusive, and most sustainable way to set wages in our country. And Madam Chair, under your leadership in this committee, we trust that the balance between protecting workers and sustaining enterprises will prevail for the benefit of both labor and the economy as a whole. Again, hindi lang yung manggagawa yung kailangan mong intindihin. You need to see the situation as a whole. Kung hindi, mapapabayaan mo yung isang importanteng aspeto nung gusto mong solusyonan. And pag nangyari yun, babagsak pa rin yung gusto mong mangyari or yung pag-unlad ng isang maliit na grupo na gusto mong tulungan. And worse, isasama nito yung malaking aspeto or parte ng isang mekanismo na sana tinutulungan mo din. Pangalawa, Madam Chair, ang rason po kung bakit namin sinusuportahan ang National Minimum Wage ay dahil malaking kalokohan po yung kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod na nakabatay sa lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa. Isang malinaw na halimbawa po nito. Katabi po ng Manila sa Las Piñas ang Cavite. Tulay lang po ang naghihiwalay sa Las Piñas at Bacoor, Cavite. Pero pag tumawid ka, mula sa Las Piñas, 695. Pag tumawid ka sa Bacoor, ang sahod na lang ng mga manggagawa sa Region 4A ay 560 pesos. Nung tumawid ba ako sa tulay na yon ay nag-iba ang presyo ng mga bilihin? Nag-iba ba ang pangangailangan ng mga manggagawa? Hindi naman ho. Kahalintulad yan ng mga manggagawa halimbawa sa Marikina at Cainta, Rizal. Pasig at Cainta, Marikina at Rizal,
kung saan poste lang ang naghihiwalay sa dalawang lugar na yun. Yes po, meron din ho halimbawa sa May Kawayan, Bulacan at sa Valenzuela. Isang iskinita lang ho ang pagitan, tatawid lang ho ako ng daanan, pero magpapalit ang sahod ng mga manggagawa mula 695 hanggang 500 piso na lang. Isa pong malaking kalokohan yung kasalukuyang iskema kung papaano pinapatupad at tinatakda ang sahod ng mga manggagawa. Tignan natin yung paliwanag ng mga government agencies doon sa sinabi niya natatawid lang, malapit lang, magkaiba na ng sahod. Just to add something on the discussion of why the difference in the minimum wage in urban areas and the countryside. What I noticed that something that Tourette mentioned, cost of transportation, walang EDSA sa ano. Employees here in NCR wake up at 4 o'clock. They travel 3 o'clock, 3 hours going to work, and they go home 3 hours. Ano, so they work late. Ang cost nila ng transportation, mababa nga ang gasolina sa Metro Manila, pero magkano pasahe nila? Dito, di ka pwede makitira. You rent apartments. Mahal ang apartment sa NCR. Ubus halos yung sa apartment pala. Yun ang two costs. The other reason that when that law was passed, yung differentiation, is they would like to encourage, I know that when it was passed, they would like to encourage investment in the countryside. The countryside. Because if why will I put And we've seen the success of that, actually. The World Bank report now indicates that the Yes. landscape has actually changed. So parang nagwo-work naman siya kahit paano. Yes, that is one of the basic reasons that they would like to otherwise walang pupunta sa countryside. So, ang isa sa basehan ng pag-rate or pag-set ng regional wage boards ng minimum wage sa regional side is yung transportation, yung price ng housing, and para na rin maingganyo nga na pumunta yung mga businesses doon sa ibang probinsya para magtayo ng mga business nila doon at ma-stimulate yung economy ng lugar na pagtatayuan nila ng business. Bakit ka nga naman magtatayo pa ng ibang business or ibang location ng business kung yung manufacturing mo pwede mo namang ilagay malapit sa Metro Manila na kung saan yung mga consumer di hamak mas marami sa Metro Manila, mas mabilis ka pang makakapagbenta. Pero of course, pag nangyari yon, hindi na makakausad or magkakaroon ng ibang businesses doon sa ibang probinsya kasi nga nandito na lahat sa Metro Manila. Actually, pag Better to kinausap mo locate yung there. BPO, ewan ko kung may BPO po rito, pero pag kinausap mo yung BPO, kasi hawak ko po yung Ecozones dati, ang sinasabi nila, pupunta sila kung saan may talent. Regardless Yes, that's kung true. mahal yan o hindi mahal, pupuntahan nila kasi kailangan nila talent. And this proves why training skills is important to an individual's value kasi nga may mga company na kahit mahal kukunin nila yung talent because it brings more value than actually a cheaper labor. But again, that's on just some companies. Depende sa kung ano yung game plan or business plan nila doon sa pag-profit or pag-manufacture ng mga goods nila. Pangalawa, Madam Chair, and to our distinguished colleagues here, yung nature of work o yung kalikasan ng paggawa. Ang BPO, halimbawa ho, sa Metro Cebu, Metro Davao, Metro Iloilo, Metro Jensan, ay parehas ng ginagawa ng BPO worker sa Metro Manila. Ang construction worker sa Visayas ay parehas ng ginagawa ng construction worker sa Metro Manila. Pero bakit ang labor cost para sa mga construction worker dito sa Metro Manila ay 800 piso,
Samantalang ang mga manggagawa sa probinsya na gumagawa ng parehas na trabaho ay napakababa. Wala hong lohika ang pagtatakda ng sahod, Madam Chair, dito sa RA 6727. Mas mabigat ho ba ang semento dito sa Metro Manila? Mas magaling ho ba ang mga manggagawa dito sa Metro Manila kumpara sa mga manggagawa sa probinsya? Ang sinasabi namin dito, Madam Chair, parehong pagod, dapat parehas din ang sahod. Hindi naman kasi pagod yung basehan ng sweldo. Pwede kang mapagod, pero yung productivity mo and yung value na dinadala mo sa isang kumpanya, mababa. So bakit ka tataasan ng sahod? 'Di ba? And pakinggan natin yung ibang explanation ng ating government offices as kung paano binibigyan ng halaga yung sweldo nila. 700 halos sa NCR, tatawid ka lang ng poste, ng tulay, tatawid ka ng iskinita, Yeah. biglang 300 pesos more. Ba't Kasi- ganun? Yeah, kasi ibabalanse nga rin po sa ano yung kakayanan naman ng employers in that area. Doon. Kapitbahay nga yung pinag-uusapan, Baco Ortolas Piñas, Valenzuela to Caloocan. Yeah. Paano mo naman sasabihin na iba yung kakayahan? Nung employers. Tulay nga lang ang diferensya, di ba? Saka skinita, poste. Yeah, So yeah. ano yung kakayahan na pinagsasabi niyo po? Yung employers mismo. Kasi nga may You're bargaining listening yan but eh. you're not hearing us. Iskinita na nga lang diferensya. Pag Yeah. pumunta ka sa isang iskinita, mas mababa ng 300 pesos yung workers doon kumpara dito na mas mataas. Ang problema kasi sa mga tao ngayon, hindi nila alam na kahit yung magkapit bahay kayo, magkaiba kayo ng kapasidad ng pagkita. 'Di ba? Kahit magkatapat kayo ng bahay, kung magkaiba kayo ng trabaho at yung kapasidad nyong kumita, of course, yung kapasidad nyong magbayad doon sa empleyado nyo, magiging magkaiba yan. Kaya nga, marami yung pumupunta sa probinsya para doon mamuhunan at magpalago ng negosyo. Kasi doon, mas makakatipid sila at mas mapapabilis nila yung paglago ng negosyo nila by having a lower cost of production. So, hindi basehan yung bigat ng trabaho mo, yung bigat ng binubuhat mo, yung ginagawa mo sa trabaho, kundi nagkakaiba yan sa kung paano mag-generate ng income yung kumpanya na pinapasukan mo. Kahit na pareho kayo ng trabaho ng nasa probinsya at ng nasa NCR, hindi ibig sabihin nun magkapareho na yung kumpanya nyo ng kita para masustain nila yung same bayad doon sa NCR versus doon sa probinsya. Kanina po, Madam Chair, binanggit na kaya nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa sahod ng mga manggagawa ay dahil doon po sa tinatawag na cost of living. At maganda po na inamin po kanina ng ating mga kasamahan dito na walang uniform na pagtatakda ng cost of living. Pero Madam Chair, pasimplihin na lang po natin ang usapan. Pwede po ba nating sabihin sa harap, halimbawa ng mga Ilocano, ng mga Caviteño, na mas murang mabuhay sa probinsya kumpara sa Metro Manila? May mga resources yung probinsya natin na mas mura na pwede nilang gamiting advantage yun kesa doon sa mga nasa Metro Manila. Again, ako for example, kagagaling ko ng Nueva Vizcaya and nakita ko doon sa tabi tinatapon yung mga kamatis. Dito sa Metro Manila, yung mga gulay na tinatapon hinuhugasan para ibenta pa. See the difference? Mas mura yung ibang resources doon sa probinsya na pwede nilang gamitin as a leverage dito sa Metro Manila. And tingnan natin yung iba pa. Ano ko lang ako, no? Yung sa presyo ng food kasi sa province compare sa Manila. For example, yung ampalaya. Ang presyo dun sa Pangasinan is 60 pesos dun sa palengke. Dito sa Metro Manila is 120. No?
Itong mga vegetable sa galing Baguio, yung cabbage is nasa 35 pesos dun sa palengke. Pagdating dito sa Manila, umabot ng 80. Tama. So talagang mas mataas yung Food basket. food basket Food dito sa basket talaga mahal. Tama. mahal. Kasi Yung kay bigas, Mr. bigas. Luis, wala akong diskusyon dyan. Yeah, talagang yung layo. bigas sa Pangasinan, for example, 28 pesos to 30 pesos ang bigas. Tama. Dito Iskisyon sa ko na Metro bato, Manila ganyan. is around 40 plus to. Kaya mas mataas talaga ang pagkain, no? Yung gasolina, ang Pangasinan is nasa 52 ang diesel. More or less same with Metro Manila. Yun ang except yung other places, no, yung Palawan medyo mataas, pero yung sa itong Luzon almost same naman yung fuel, La Union, kasi may port sa La Union eh. May binababa na fuel doon. So yung labor cost ng pagtanim ngayon, may dati kasi ngayon is ano na eh, may makina eh. So may gastusin din ng labor costs binabayaran yung sa mga driver and ano. So may gastusin din ang Siyempre, yes, we acknowledge there's a distinction between NCR talaga and the province. oo. Dapat mas mababa talaga. Ang tingin namin yung regional dapat hindi rin tanggalin dahil si Secretary Edu Ledesma nga pumunta sa amin eh ang pinakain na kohol galing lang sa river. Oo, Diba? siyempre. Galing sa river. And yung Eh, mga pagkain Talaga doon, namang food to table tayo sa probinsya eh. yeah, yung pagkain doon kasi yung mga laborer kumukuha lang ng pagkain doon sa yung mga food, no? Doon sa area, mas mura talaga, wala masyadong cost. Kaya yung production, yung cost of living talaga mas mababa doon sa probinsya. So there you have it. May mga bagay na mas mura sa ibang probinsya kaya naging ganon yung provincial rate nila. At may mga bagay din na mahal doon sa probinsya kasi nga dahil na rin sa kung ano yung available resources nila. But it does not mean na yung sweldo nila ay hindi nakakabuhay or nakaka-survive doon sa lugar nila. Kasi kailangan nilang matutunang gamitin yung resources ng lugar nila, katulad nga nung nabanggit doon, na kung saan may mga pagkain na libre mong makukuha doon sa lugar lang. Of course, kung hindi ka mapili. 'Di ba? Katulad ng malunggay, katulad ng mga kohol, katulad ng kung anong available doon sa probinsya nyo. Mayaman ang Pilipinas sa resources. Kailangan lang nating matutunang gamitin para mapalago natin yung mga sarili natin kahit saang lugar pa tayo ng Pilipinas nandoon. Tanggalin natin yung mentalidad ng pagiging reklamador at pagkumpara sa mga sarili natin doon sa ibang probinsya or ibang lugar, lalo na sa Metro Manila, because magkaiba tayo ng kondisyon at resources. Kailangan nyo lang matutunang gamitin ito. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.